Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa Pebrero 9 hanggang 15. So mga mahal kong Taurus, simulan na natin kung ano po naghihintay para sa inyo. Inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal nating Taurus ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Tower card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Eight of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Ace of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Ace of Cups. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your near future, meron po kayong the High Priestess. In your challenge, meron po kayong the Chariot card. In your fortune, meron kang the World card. Beautiful, beautiful. Napakaganda. In your divine messages, meron po kayong the Lovers card. At ang outcome nyo po para sa linggong ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Taurus, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking tulong talaga po niyan sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking suporta rin po yan sa paglago ng ating mga videos. Thank you po. So, in the background of our reading, meron kang the Seven of Pentacles. Ramdam na ramdam ko dito, Taurus, yung lungkot mo or pagkadismaya mo sa mga bagay na hinihintay mo, no? Parang sobrang dismayado ka na yung mga hinihintay ang tagal-tagal dumating, or bakit hanggang ngayon wala pa, ginawa ko naman ang lahat, binigay ko naman ang lahat, ano pa ba yung kulang? Parang ganon. You're asking yourself, ano pa bang ginagawa kong mali? Ano pa ba yung ginagawa kong hindi sapat para ito'y magbunga na para sa akin? Example, you're waiting for an answer, you're waiting for the money, you're waiting for the call. Marami kang hinihintay eh. Marami kang tsinatsagang makuha ngayon. And your spirit guides are actually telling you na parang mag-decide na tayo. Are we still gonna wait for this or are we gonna explore new things? Kumbaga naramdaman ko na you have wasted a lot of time para dito. At parang nakikita mo na eh na parang teka, parang walang nangyayari ah. Parang lugi ako dito ah. Parang ganon. So now, aalamin natin kung itong hinihintay mo na to or yung pagbabago ay magkakaroon ng magandang bunga in our outcome. Okay? So stay tuned mga Taurus. Clarify natin to with the card of the week. Meron kang creativity. Creativity is your inner expression. Unleash it. Sabi dito, maging creative ka daw this time. Your passion, pati yung art, mga gamit mo daw yan. Hindi lang para panlibang. Magiging outlet mo din yan para mawala lahat ng frustration mo. Diyan mo ibaling. Example, exercise, painting, singing, or dancing. Kung ano yung creative outlet na pwede mong paghingahan, mga gamit mo yun para doon mo maibuhos lahat ng frustration mo sa mga hinihintay mo. Okay? So, in your core energy, meron kang the Tower card. Sabi dito, Taurus, na things are now changing para sa'yo. Okay? Kung ano yung mga pinaghihintayan, pinagsumikapan, yung parang merong sense of desperation in your part na parang, akin to, kukunin ko to, paano ba to magubunga? Paano ba to bibilis na mahinog? Paano ba bibilis yung proseso? Ayoko na maghintay, pagod na ako. Now, things are changing for you. Whether mindset mo to or pananaw mo sa isang bagay na parang, bakit pa ako naghihintay dito? Meron pa naman sigurong ibang paraan. Yan. Meron pa sigurong ibang option or ibang proseso na pwede kong yakapin at hindi ako mabuburo dito. Now, you are evolving. Ramdam ko yung pag-iwas mo or paglayo mo sa isang bagay na alam mong parang nag-stuck sa'yo doon ng maraming panahon or um, ng mahabang paghihintay, ganyan. And you feel like, ayoko na dito, I want to get out, I want to change something, I want to change my story. Parang ganyan, no? So, tignan natin with a clarification. The Tower cards being clarified by
The Wheel of Fortune. Yes. Your will and your fortune is now working in your favor. Siguro maramdaman mo to na bakit nagbabago na ang lahat? Bakit akala ko okay, bantay sarado ko naman, inaasikaso ko naman, lahat naman ng requirements ginagawa ko, lahat naman ng dapat pagdaanan, nandun ako, I'm very good follower, I undergo the system, ginawa mo lahat. Pero parang tenga, wala pa rin. Ano? Because nagbabago na yung kapalaran mo. Your life is changing from now on, Taurus. Okay? Sabi dito, yakapin mo yung changes. Kaya daw walang nangyari dito, kaya daw parang natenga yan, it's because hindi yan para sa'yo. Okay? Meron daw para sa'yo na mas higit pa at mas maganda pa, yun daw ang ating yakapin. Kaya if you need to change now, if your action needs to evolve or mag-renovate or magkaroon ng overhaul or talagang total renovation, no? Importante daw yun para patuloy na umikot sa iyo ang destiny. Meron daw binibigay sa iyo na bago eh. At yun daw ang dapat mong abangan kasi talaga namang doon ka totoong magkatagumpay at magiging successful. Okay? Paparating na yung swerte, kaya yakapin mo ang pagbabago. Okay? So, Taurus, tanungin kita ngayon ha, ano ba tong mga hinihintay mo na parang ano ka na eh, iba na yung feelings mo eh, and how do you want to change this? Comment down below, it will happen for you, okay? I-comment mo na yung mga hinihintay mo na yan para magkaroon ka na ng kaliwanagan, kapanatagan, at paglaya. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Eight of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, mag-focus ka daw sa self-improvement mo. Okay? Meron ka daw ginagawa na nagpapaantala sa'yo. Example, kayang-kaya mo naman gawin yung isang bagay, hindi mo ginagawa kasi sabi mo, ay baka mahirap, ay baka nakakatakot yan, ay ang dami naman dapat gawin, wag na lang, wag na lang. Nakakaroon ka ng pagkaantala or pagka-delay sa isang bagay dahil sa'yo mismo, no? Nag-self-sabotage ka minsan. Kahit kaya mo naman, kahit madali lang naman or simple lang naman yung proseso, pero dahil wala kang tiwala or trust sa sarili mo, tumatagal ka. No? So now, palayain mo daw ang sarili mo sa sitwasyon na yan. Kung ito man ay relasyon, lugar, or pangarap na parang feeling mo, teka, naburo ko dito, na-stuck na ako, saan ako pupunta, paano ako magsisimula ulit? Marami kang ganyan tanong. No? So ngayon, sinasabihan ka na kung kinaya mo nga maghintay, kayang-kaya mo din gugulin ng panibagong oras para sa mga bagong bagay. Okay? If you can devote your life sa mga hinintay mo, ano pa naman ba yung mga bago, 'di ba? So, sabi dito, huwag mo daw i-underestimate ang sarili mo. Kasi kayang-kaya mo na umalpas sa problema at magkaroon ng bagong level sa life. Okay? Clarify natin yan. So siya nga pala Taurus, paano po kayo nanonood ng ating mga videos? Example, pag uwi ba sa bahay or bago pumasok sa work, habang nag-aalmusal, how do you consume our videos at paano to nakakatulong sa inyo every week? Comment down below. I'm excited po akong mabasa yan. The Eight of Swords being clarified by the Eight of Wands. Wow, 8-8 here, giving you angel number and the clarification na may abundant energy ka. And meron kang power na habulin, kunin, mapasakamay yung kasaganahan na gusto mo. Kaya importante talaga dito, Taurus, na kung mawala ka sa shell mo, huwag kang masyadong mag-overthink at huwag mo masyadong maliitin ang sarili mo din. Minsan yan din daw yung ultimate rason kung bakit tayo nahihirapang abutin ang ating mga goals. Kasi sa simula pa lang, pinapaniwala mo ang sarili mo na hindi mo kaya eh. Kahit naman kayang-kaya mo. With the Eight of Wands, sinasabihan ka, sugod, laban, kumilos daw tayo ngayon. Parang ganon. Kilos-kilos, a quick movement, a quick resolution, no? Mahanap mo rin daw yung tamang direksyon kapag kumilos ka dyan at huwag kang maghintay ng savior. You are your own savior. Kayang-kaya mong palayain ang sarili mo sa sitwasyon na ito at mahanap mo na yung right path na pag-focusan mo. Okay? Very important yan. In the area of what you need, meron po kayong Ace of Wands. What you need now is spark. Parang sabi ko nga kanina, super dismayado ka, no?
Dismayado ka sa mga nangyari na parang walang pinatunguhan, nagsayang ka ng oras, or piniikot-ikot ka lang, pero parang ganun pa rin, hindi pa hinog ang lahat, or talagang it's not working. Ngayon, ibalik mo yung kumpiyansa mo. Ibalik mo yung power mo, yung lakas mo, yung husay mo, yung galing mo. Ibalik mo yan sa sistema mo. Okay? Kailangan mo ngayon maging masigasig at maging dedicated sa mga bagong bagay. Narinig ko na kung gusto mo talaga magbago kapalaran mo, makakaisip ka daw ng isang bagong idea or isang bagong strategy or diskarte na gagana para sa'yo. Ramdam ko dito na after mong ma-realize na, ay, wala na siguro akong aasahan dyan, boom, your very survival instinct ay gagana ngayon and you want to change your course. Gusto mong gumawa agad or magtrabaho agad or kumilos agad kasi nga marami ka nang nasayang na oras. Kaya ngayon, you want things to happen. So ngayon, kailangan talaga pataasin natin ang ating excitement sa mga bagong plano, bagong idea, or bagong gagawin. Kasi nakita ko, with the 1-1 here, Ace of Wands and Ace of Cups, talaga namang you're on the right path, you're on the right direction. Kaya kung meron mga bibitawan at papakawalan na, yun talaga ang nakatadhana. Okay? Ace of Wands. The Sun card. Yes, you just need to open your eyes. Maliwanagan ka sa tamang proseso at makita mo very clearly na, huy, eto na yung sitwasyon natin, anong gagawin natin. Kailangan nating maging aligaga ulit or maging mabuhayan ng loob ulit. Kasi pag dumating yung kalinawan sa iyo na parang, okay now, meron akong bagong gagawin, very promising, very maganda, sige gawin natin to. You need to be open and embrace the opportunity. Maging adventurous ka daw, maging go-getter ka, and think positive. Just think positive and free yourself from all the burden. Narinig ko dito na wag mo daw pahirapan ang sarili mo. Pwede mo namang yakapin to mga bagong bagay in a very light way. Do not overthink things. Enjoy the process, maging bata ka ulit na parang uhaw na uhaw sa tagumpay, sa recognition, sa papuri. Pag yun na-emulate mo, gaganahan kang simulan tong bagong bagay na ito. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron ka pong Ace of Cups. Alam mo, sabi dito ng yung spirit guides, ito ang naka-apekto dito. Yung puso mo sinusunod mo na ngayon Parang ayaw mo na ng kakarampot, ayaw mo na ng konti, ayaw mo na ng lugi ka, or you just want and uhaw na uhaw ka for more At yung puso mo ginagamit mo ngayon. Kaya kahit na nagbabago ang paligid, gusto mo nang kumawala sa isang maling sistema o sa isang maling galawan na to, doon magsimulang magbago ang kapalaran para sa'yo. Kasi ina-attract mo na Mahal ko to, gusto ko to. Kumbaga parang tinadeclare mo kay universe na I will now follow my heart. I will now follow what makes me happy. At doon para naging magnet ka, no? Nahihila mo lahat ng mga bagay na gusto mo from the universe. At iikot ng iikot in your favor ang kapalaran. Kung ngayon nalulugmok ka ngayon sa pera, nahihirapan ka with your career, or nahihirapan ka with your relasyon, sinasabi ko sa'yo, iiyak ka soon ng kaligayahan kasi nagbago na. At umangat ka. Narinig ko dito, things will go on in your favor. Pabor sa'yo ang kapalaran this time. Kahit pa nagbabago yan, kahit pa maraming nangyayari sa paligid, in the end, pabor sa'yo yung sitwasyon. Okay? Ace of Cups being clarified by the Nine of Wands. Yes, ngayon, narinig ko na meron kang bagay before na sinukuan mo na dati pero ngayon parang gusto mong bigyan ulit ng chance. After realizing what you lost here, kung ano yung mga bagay na parang gusto mo nang i-let go at pabayaan, ngayon susubok ka ulit. Sabi mo, hindi ako mawawala ng pag-asa. Lalaban ako. May chance pa ako to do other things at doon ko ibubuhos yung aking energy. I will not give up. Sinusunod mo ngayon ang puso mo. Ganoon naman tayo, di ba? Pag mahal natin ng isang bagay o isang tao o isang career o isang project, hindi ka susuko hanggang sa maipanalo mo. So ngayon, magagalak ka, may papasok sa yung bagong bagay, maaaring bagong pintuan nito, bagong opportunity, at sasabihin mo sa sarili mo na, sige, try ko ulit. One more try, one more chance. No? And
Wow, parehong pelikula yan ng Star Cinema, no? One more try, saka one more chance. So talagang dahil hindi ka sumuko sa buhay in general, papasok yung isang bagong bagay na deserve mo namang makuha. Okay? So congrats po. In your near future, meron po kayong the High Priestess. Sabi dito, marami kang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Bakit nangyari yon? Bakit nawala sa akin yan? Ginawa ko naman ang lahat. Bakit napurnada? Bakit walang pinatunguhan? Bakit ko ba hinangad na magkaroon ng pagbabago sa buhay ko? Bakit ko ba gustong magkaroon ng bagong bahay, bagong trabaho, bagong project o bagong idea? Lahat yan ngayon sa buhay mo parang it doesn't make sense. Ano? Parang ang hirap pagtagpi-tagpiin or ang hirap intindihin. Pero in the near future, may realize mo na, kaya pala hindi ako makapasok-pasok sa trabaho na yun kasi ito yung para sa akin. Kaya pala niya ako iniwan tong mokong na yan kasi mag-focus pala ako dito. So, kung ano man tong bagay na meron ka in the near future, ito yung mag-tie up or ito yung magbibigay sa'yo ng clarity na parang, ito pala ang rason kung bakit nangyari yun. So, may intindihan mo na nakatadhana pala ang lahat with 1-1. No? You're on the right path, you're on the right direction, sabi nga ni Eight of Wands. So, you don't need to fear. Huwag mong katakutan yung changes, huwag mong kontrolin, huwag mong pigilan, nakatadhana yan. Dadalhin ka nito sa kapanatagan ng buhay. No? Soon, balang araw, it will all make sense. Pero ngayon, daanan mo yung proseso, gawin mo yung tama, at huwag kang hihinto para sa isang bagay na alam mong may chance ka pa. Pero yung talagang mga nagpaburo sa'yo, ginawa kang marinade ng adobo, or ginawa kang parang tinambak ka sa ref at dinefrost ka ngayon lang, now you need to really see the truth and find your true calling. Okay? Malalaman mo yan sa intuition mo kung ano yung para sa'yo. Page of Pentacles, yes. May darating talagang bagong-bagong opportunity, bagong bagay in the near future. Maaring questionin mo pa sarili mo, sabi mo, ito na ba yun? Para sa akin na ba to? Naku, baka maulit na naman yung dati. Naku, ayoko na mapasok. Pero heto ka, sabi mo, try pa natin, try pa natin. Meron ako nakitang bagong pintuan or bagong chance. Ito ka, nakuha mo yung bagong chance, nasa kamay mo na, oh. Hawak-hawak mo na yung bagong opportunity or pintuan na dati malabo lang. Now, you are now actually, I don't know why, meron sa inyo lumipat ng bansa, lumipat ng career, lumipat ng trabaho, but most definitely may bago. No? Meron kang bagong yayakapin. Kaya kung nanonood ka ngayon at iniisip mo, bakit nawala yun? Bakit umalpas sa kamay ko? Magalak ka. Maging happy ka kasi ibibigay sa'yo yung bagong bagay na talagang aligned sa higher purpose mo. Okay? Kumbaga, ito talaga yung nakatadhana for you. Kaya huwag ka nang mangamba, you are divinely protected at meron ka talagang bagong bagay na dapat mong aralin ha. Dapat mo tong paghandaan para pag pumasok ka doon, ginawa mo ito, ready ka. Okay? In your challenge for the week, meron po kayong anger and feathered omens. Sabi dito, kailangan talagang buwagin na natin ang mga ilusyon sa buhay. Yung mga sikreto, yung mga self-deceit, no? Yung mga pinapaniwala mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman. Or meron kang mga maling akala. Kailangan mo daw magising dyan para makita mo talaga yung totoong daan patungo sa future mo. You have anger. Sabi dito, marami kang kinikim-kim na mga galit, mga frustration. Especially here, frustrated ka na, desperate ka na makuha yung bunga pero walang nangyari. Kaya nga sabi ko, kailangan mo ng outlet, di ba? You need a creative outlet. Pwedeng sayaw, zumba, videoke, or painting, or creative outlet mo na kaya mong gawin ngayon. Pwede ring exercise or tennis, mga ganyan para doon mo maibaling lahat ng galit, lahat ng frustration. Okay? At hindi mo maibato sa mga tao sa paligid mo. Kailangan may outlet yan para doon mo mabuhos. Okay? In your challenge, you have the Chariot card. Narinig ko dito na kahit alam mo naman na wala ka nang aasahan sa isang bagay o sa isang tao at kailangan na talaga ng pagbabago, ramdam ko dito na meron kang push and pull. Hindi mo alam kung bibitaw na ba ako, ready na ba ako for a new challenge? Ready na ba ako for a new journey? Nakahinto ka dito. Yun ang kitang-kita ko. At parang hinihila ka papabalik ng past mo or ng past endeavor. So, napakalaking sign to para sa'yo, Taurus, na
Panahon na to move on. Panahon na para bumiyahe or umalpas para magkaroon na ng growth ang life. Hanggat hindi ka umaandar, hanggat wala kang lakas ng loob na umabante na, mahukulong ka sa sistema na ito. Kaya palayain mo ang sarili mo and move forward on this new journey, new blessing, at dito nakita ko na sulit lahat ng pagod. Okay? The world cards being clarified by the Four of Wands. Yes, meron kang milestone na gusto mong maabot na pampamilya. Halimbawa, para mapag-aral si anak, makabayad sa utang, makakabili na ng bahay, or mapabinyagan si anak. Marami kang mga iniisip na pampamilyang issue. And here, may chance ka para abutin yung mga goals na yan eh. May moment ka to do that. Pero ramdam ko dito na hindi mo alam kung kakayanin mo ba. Parang you're so afraid to step forward and to leave something behind. Siyempre, minahal mo to eh. Naintindihan ka naman kita. Pinahalagahan mo to eh. Pero ngayon, kailangan talaga natin tanggapin na past na yon. And we need to go on to this new journey. Patungkol at pabilis sa ating mga goals. Kayang-kaya mo daw abutin ang finish line. Pero kailangan mo daw ngayon tignang mabuti ang iyong mga ginagawa. Kung nakakaabante ka ba patungo doon. Okay? Baka naman kasi minsan ikaw ang gumagawa ng dahilan para maantala yung goal. So ngayon i-revisit mo yung passion mo, yung habits mo, yung mga bawat desisyon mo, kung napapalapit ka ba sa goal or hindi. Okay? In your fortune, meron kang taking shelter, the answers are within. Yes, lahat ng mga tanong, masasagot mo rin daw yan sa tamang panahon. Okay? Kaya huwag ka masyadong mag-isip or mainip at huwag mo masyadong palalimin ng mga bagay-bagay. Magiging clear din daw yan sooner. Okay? You have go slow and take your time. Sinasabihan daw po kayo na relax lang, mag-ingat-ingat, dahan-dahan sa proseso para makita mo yung transferring mo to one place or one endeavor to the other ng smooth sailing. Kaya huwag daw bilisan at magkaroon ng rush decision pagdating dito. Okay? In your fortune, meron kang the world card. Sabi dito, magagalak ka, may ending na ng cycle. Makakarinig ka na ng good news or confirmation from someone. Narinig ko rin dito na makukumpleto mo na daw yung mga bagay na kinukumpleto mo. Okay? Meron kang mga hinihintay na mabuo or matapos, darating na rin yan. Okay? For others, narinig ko parang may family member nag-graduate ng college, college or high school, something graduation, parang ganun. O confirmed na ang kanyang pag-graduate. Whether anak mo to, pamangkin, or magulang mo, no, o pinsan, na lahat kayo ay rooting for that. But most definitely, Taurus, you're gonna reach a new heights sa buhay mo. No? Papasok ka sa new era ng buhay kung saan iiwanan mo na yung past at iikot na yung kapalaran in your favor. Panahon to shine yourself. To really show them all kung ano pa yung potential na meron ka. Handa ka nang kumawala sa comfort zone mo. Okay? The World card, some of you parang babiyahe. With the Chariot card and the World card here, parang ready ka na tumulay sa bagong lugar, bagong destinasyon, at doon mo talaga makukuha yung tagumpay na wala dito. Okay? World card, the King of Pentacles. Yes, dito, itong bagong papasukin mong mundo o portal sa buhay mo, dito lahat sigurado. Dito permanente. Dito long term. Dito may matibay na pundasyon na siguradong kikita ka. Siguradong makaipon ka. Siguradong mabibigay mo yung gusto mong i-provide for a certain family member. Ramdam ko na mas magaan to kumpara dati. Before, hindi sigurado eh. Before, parang pag matutulog ka, hindi mo alam kung bukas may trabaho ka pa ba. Now, kitang-kita ko dito na secured na secured. Talaga namang matibay, matatag, at very, very long-lasting yung epekto ng blessing na ito sa'yo. Kaya magalak ka dahil papasok ka sa new era kung saan everything is stable and sure para sa'yo. Congrats po. Claim this will be yours. Okay? In your divine messages, meron kang step out of your comfort zone. Yes, kakasabi ko lang, lumabas ka sa comfort zone mo para maabot mo yung mundo o next level. Hanggat hindi ka readyng gumalaw dyan, ay huwag kang umasa na mag-grow ka. Now is the right time to move and chase your success. Okay?
Don't let your past hold you back. Nako, wag mo daw hayaan na makasira sa iyo ang nakaraan mo, no? If something needs to change, it needs to change. Okay? Ganoon talaga dapat. In your divine messages, meron po kayong the lover's card. Okay, sabi dito, pagdating sa mga relasyon, pagdating sa mga ugnayan or friendship or connection mo sa buhay, kailangan doon nagkakaunawaan. Okay? Hindi pwedeng malabo siya sa'yo or malabo ka sa kanya. Kung malabo ang mga bagay-bagay, walang kasiguraduhan or walang label, panahon na para lagyan ng label. Tanungin mo siya, huy, seryoso ba to? Ano ba tayo? O kaya sa work, oy sigurado ba tong bagay na to? Anong pangahawakan ko dito? You need to make sure that everything is clear in your transaction, in your communication, in your partnership or friendship. Okay? Kailangan malinaw ang lahat. Para alam mo daw kung saan ka lalagay at kung anong pwesto mo. Ganon din pagdating sa mga hinihintay. Hindi pwede naghihintay ka lang ng wala kang kasiguraduhan. Kausapin, makipag-communicate ka para alam mo kung yung hinihintay mo bang to ay dapat nang bitawan. Okay? The Lover's cards being clarified by the Hermit card. Yes, lahat ng mga tanong mo, i-communicate mo yan. Hindi mo kailangang solohin or mag-isa kang nag-figure out ang bagay na ito. You need to reach out so that yung mga bagay na papanindigan mo, alam mo kung paano panghawakan. Okay? Outcome mo to, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have teapot, deep friendship with someone of the same sex. Yes, yung mga kumare mo or kumpare mo kung lalaki ka man, yung mga same sex mong mga kaibigan ay talagang bonding time ito. Sila yung pundasyon mo or sistema mo, no? Support system mo para makalaban ka. So hanapin mo talaga yung mga true friends, okay? You have casket, someone's going out of your life or the end of a situation. Yes, ending na talaga ng isang bagay. Lalayuan mo na, bibitawan mo na kasi papasok ka na sa bagong era. Okay? You have March o mga Taurus, meron ba kayo special occasion pag Marso? Halimbawa, birthday ni kapatid, birthday ni best friend, o kaya anniversary. Kung meron po, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone sa buwan ng Marso. You also have archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Wow, talagang may bagong darating. Magalak ka, i-claim mo to, it's gonna be for you. Ang outcome ni Taurus for February 9 to 15, the Magician card. Ibig sabihin, now is the right time to act. Now is the right time to move. Okay? Yan po ang napakalaking indikasyon ni Magician card. Sinasabihan ka rin na napakalaki ng tsansa mo na matupad ang manifestation mo sa linggong ito. You are ready. Handang-handa ka na daw sa pagbabagong to. Handang-handa ka ng bumitaw sa mga bagay na wala ng halaga or wala ng mangyayari. And you can change your life for the better. Okay? You have the power. You have the ability para gawin ito. Kaya wag mo nang pagdudahan ng sarili, napakalakas ng kapangyarihan mo this time para tuparin yung manifestation. Okay? Clarify natin. Magician cards being clarified by the Ace of Wands. Wow, 111 talaga naman dito. You are actually entering a new life. No? Kung naman tong bagong plano or idea or pagkilos na gusto mong gawin or new opportunity, no? Kayang-kaya mo daw tong panghawakan. And chance mo na daw to for a new life, Taurus. Kung naghahangad ka ng change in career, change in house, or change in your goals, no? Kung naman tong iisipin mo, napapangalagaan mo at hahawakan mo talaga, kayang-kaya mo daw tong aksyonan at panindigan. Because ito yung daan mo eh. Ito yung shortcut mo for a better life. Okay? So, nakita ko dito na kung meron kang sisimulan ng mga bago, huwag pagdudahan ng sarili. Kayang-kaya mo to. Okay? You have all the tools, the abilities para panghawakan siya. Hindi naman daw to papasok sa isip mo nang walang dahilan. Ibig sabihin, kaya siya dumating kasi kaya mo. Okay? So, don't doubt yourself. Everything will be fine. Okay? So Taurus, ito po ang inyong February 9 to 15. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Taurus. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you, I love you, I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.